Hello guys, para maiba naman, no, so meron tayong i-review ngayon na printer. Ito guys yung Kodak na Mini Shot 3. Kasi guys yung Kodak is isa sa mga naglaylo o mga nagsara na ng mga kumpanya. Pero nakakatuwa, no, kasi gumagawa pa rin sila ng mga ganitong klase na mga maliliit na printer na merong built-in na camera. Kasi may mga nagpupunta dito sa may shop. Nagugulat ako, kwento ko ng kwento sa kanya, tapos yung pala hindi nila alam yung Kodak, yung pala mga bata pa sila. So ito yung laman ng box niya, Kodak Mini Shot 3. So itong camera na to, kung familiar kayo sa Instax, ganito rin siya guys, no? Pero ito mas mura yung mga consumable na to. Ang computation dito is mga 13 to 16 pesos bawat isang consumable nito. So ito guys yung nasa box niya. Yan, ganda ng pagkakagawa niya, retrong-retro. So ito yung camera niya, then meron siyang user manual. So meron siyang cable guys, kaso micro USB pa lang siya, hindi pa siya Type-C. Then lanyard. Tapos dito naman guys is yung kanyang cartridge. So sa bawat isang ganito hanggang 10 picture yung mapiprint mo. So dito guys sa may ilalim meron na kaagad siyang nakalagay na cartridge yan. So may 8 na yata siya na free. So ito guys yung kasama sa may package niya, 60 pieces. So dito muna tayo guys sa kanyang pinaka printer camera. Kasi guys meron siyang camera na dito. Pero don't expect too much dito sa may camera na to kasi syempre hindi siya ganun kaganda. Pero ang maganda dito guys, no, pwede mo siyang i-pair sa iyong cellphone. So pwede ka mag-print through cellphone papunta dito. So sa camera niya guys, sa harapan meron siyang lens. So alisin ko lang yung ganyang plastic. Then meron siyang mirror dito. So kapag ka nag-selfie ka, makikita mo yung sarili mo. Then ito sigurado to flash to. Naalala ko yung flash ng Kodak dati. So sa bandang ibabaw niya guys, yung power button niya. Tapos ito sigurado yung shutter button. Then dito sa may gilid, dito guys lumalabas yung mga pictures. Tapos dito merong reset button at syempre yung charging port niya. At sa may ilalim, dito mo ilalagay guys yung cartridge. So i-on natin siya. Yun. So nakalagay print happiness. So, may mga button siya dito, menu, print, left and right, tapos may okay. Pwede siyang borderless. Sumunod is pwede siyang may border. Then yung isa monochrome, ibig sabihin niya parang black and white. Then ito ay may filter. So pwede mo lagyan siya ng filter, sketch, sepia, aqua 1, aqua 2, normal. So ngayon guys, try natin yung kanyang picture quality kapag ka nag-print na siya, no. So tatlong beses tayo mag-print. Syempre una, indoor. Kasi pag indoor, low light. So gagamitin natin guys yung built-in na camera niya. Tapos mag-picture rin tayo sa outdoor na maganda yung araw ngayon sa may labas. And pangatlo guys sa print natin is mag-print tayo through cellphone. Yan, so mag-picture kami. 1, 2, 3. Yan, so soft press lang siya guys. As makikita nyo meron tayong preview dito. So may option tayo na i-cancel or ano kaya ipiprint natin. So ang gagawin natin guys, syempre ipiprint natin siya. So ipipress ko lang yung print sa may likod niya. Oh man, battery low. So try natin na isaksak siya sa aking power bank. Then saksak natin siya dito. So try na natin siya guys i-print. Habang nakasaksak sa may power bank, tingnan natin kung pwede siyang ganun. Yan, preparing, nakalagay. Yun, gumagana na siya guys. Ooh, galing oh. Tapos babawiin ulit siya. Hanggang 4 passes to eh. So yung yellow muna. Then sumunod ay yung magenta. Yun, yung saya na nga yung pinrint niya. Tapos kakainin ulit. So ang last na gagawin niya guys, ilalamin yung picture. So ito guys yung una nating print. So try naman natin guys mag-print ngayon dun sa may labas. Subukan naman namin lumabas dito sa may shop kasi mas maganda yung ilaw dun sa may labas. So try natin. 1, 2, 3. So ngayon naman guys, no, try natin i-print yung galing sa may labas na picture. So press ko lang agad yung print. Yan. So 1 pass. So guys, mali pala yung ginawa natin. So hindi pala siya pwedeng nakatayong ganyan. Yung kanina nakachamba lang tayo, ba't di siya nasira? Kasi ganito guys yung mangyari. So dapat pala guys nakahiga to kapag ka nagpiprint. Malalim naman guys yung lens niya kaya hindi siya magagasgas kahit na itaob mo siya. Para syempre nakikita natin yung piniprint natin. Yan, so nakalagay preparing. So again guys, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko kanina. Kasi ito nasira siya. Yan, nasira yung cartridge. So sayang, walong print pa naman to. Pero dahil sa nasira siya, no, makikita natin yung mekanismo niya. Yan, so meron siyang magenta, meron siyang cyan, tapos meron siyang yellow. Tapos yung dulo niya is color white. So nilalaminate niya. So ito naman guys yung print natin pagka galing sa may labas. So ngayon guys, susubukan naman natin na mag-print galing cellphone papunta doon sa may Kodak na mini printer. So kami ulit dalawang mag-asawa mag-picture, no? So gagamitin ko naman tong cellphone ko. So picture 1, 2, 3. So ngayon guys, ito naman yung ipiprint natin. So ang una kong gagawin, syempre magda-download ako ng Kodak Photo Printer, tapos i-open ko lang siya. So kapag na-open ko na siya guys, syempre isa-select ko lang yung picture, then edit and print. Tapos ipiprint ko lang siya. So maghahanap siya ngayon ng printer. Tapos makikita dito na Kodak Instant 6A26. Yan, so isa-select lang natin siya. Tapos syempre pair. Tapos ito maganda dito guys, no, meron pa rin siyang firmware update. So do not turn off the power during
firmware update. So i-update lang natin siya muna. Yan. So ngayon guys, ipiprint na natin siya. So nakalagay dito sa may cellphone ko is printing. Tapos doon rin sa may ating camera is nakalagay rin is printing. Yan. So katulad nga na sinabi ko kanina, yellow muna ipiprint niya. And after ng yellow, next naman is yung magenta. Then sumunod yung cyan. And lastly, nilalaminate niya guys yung picture para maging scratch proof. So ito guys, pakita ko sa inyo yung iba't ibang quality ng ating mga print. Syempre, una ito sa may indoor. So ang ganda niya, no? Totoo nga yung sinabi nung kanyang pangalan, Kodak Retro, kasi mukha talagang retro yung picture mo. So ganito yung mga picture nung 90s eh. Ganyan yung tsura. Medyo pangit. Alam mo yung bawal ka magkamali dati kasi pa nagkamali ka at na-develop na yung film mo. Eh, hindi mo na pwedeng ulitin yon. Then ito naman yung picture ng kapag ka nasa labas. Yan, so against the light, kaya pansin nyo na dito is mas maputi kami kaysa dito. Then ito naman guys yung picture natin kapag galing sa may cellphone. Yan, ito talagang modern na yung itsura niya. So gusto mo guys ang retro look, syempre gamitin mo yung camera niya. Pero kapag gusto mo naman na maganda yung print mo, syempre gamitin mo yung cellphone mo. Yan, hindi naman siya ganun kahirap i-connect. Then itong ilalim na to guys is natatanggal to eh, para maging 3x3 yung picture mo. O diba, kahit sa may Kodak na mismo, hindi ka pwede mag-print hanggang ilalim. Diba, sa may L121, hindi ka rin pwede mag-print hanggang ilalim. So ganito rin siya guys, inaalis lang natin yung ilalim. So kamukha rin guys sa mga printer natin. Kapag walang borderless guys sa mga printer natin, pwede mong gawing borderless yan sa pamamagitan ng pagkakat mo guys sa mga border. Diba? So, simpleng solusyon para sa simpleng problema. So guys, yun yung unboxing and review ko nitong Kodak na Mini Shot 3. So guys, kung ba't ko ito binili, no? Kasi minsan may mga picture tayo na nababaon lang sa ating digital life. Yung mga picture natin na dating nahahawakan natin sa mga photo album, ngayon hindi na natin nahahawakan. So maganda siya guys kapag gusto mo ulit maramdaman yung panahon ng, alam mo yun, yung retro feels nung 90s, 80s, 70s. Kasi may mga nagpupunta dito sa may shop namin na kapag kinukwento ko yung mga ganyan, yung Kodak, hindi nila alam kung ano yun. Yung pala, bata pa pala sila. No? So, syempre nga guys, kapag hindi ka nag-innovate sa yung negosyo, eh mapipace out ka. Kamukha nga nung nangyari dito sa may Kodak. Pero at least, nagpo-produce pa rin sila ng mga ganitong klase ng camera. So, ang mga pros sa kanya, syempre unang-una yung build quality niya, ganda oh. Oh, may pagka-leather pa dito. Tapos, syempre meron siyang camera na nasa unahan. Alam niyo yung mga panahon na hindi ka pwede magkamali ng shot kasi pag nagkamali ka ng shot at pina-develop mo na siya, eh, hindi mo na siya pwedeng bawiin. Tapos, dati may mga red eye pa eh. Sa mga pictures natin ngayon, wala na siyang ganun. Tapos, pangalawa sa kanya, syempre rechargeable siya. So, very portable siya. Then, isa pa sa maganda sa kanya is meron siyang screen sa may likod. So, pwede mo siyang i-cancel or pwede mo siyang ituloy yung pagpiprint mo. And yun nga, meron rin siyang mga filter. Kung gusto mo ng mga filter ng kamukha ng sepia, ng monochrome. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng border. And siyempre, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya guys is yung mura lang yung kanyang mga consumables. Kasi guys, ang Instax, ang alam ko, ang isang consumable niya, isang piraso lang ng kanyang print is 30 to 40 pesos. Ito, ang consumable nito, mga 13 to 16 pesos lang ang bawat isa nito. Tapos, kapag bumili ka kasama yung package, mas makakamura ka. Kasi meron tong package na ito lang, or kamukha guys nung package na binili ko na camera na, tapos meron na siyang mga kasamang consumable. So ingatan nyo lang guys, kamukha nung nangyari sa akin kanina na nagkamali ako. Syempre nga naman, first time ko lang to inopen, first time ko lang rin siyang tinest. Kaya syempre, minsan nagkakamali talaga tayo, no? Yun nga, huwag kayo magpiprint ng nakaganito kasi masisira yung mga printout nyo at nasira guys yung cartridge ko. 8 piraso pa naman yung laman nun. So kung tutuusin mo ay 8 times natin sa 13 pesos. So 100 pesos guys yung nawala sa akin. So sayang, di ba? So yun, di kasi ako nagbabasa ng manual eh. So sa mga gusto mag-avail nito guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. At syempre, make sure lang na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong ito yung mabibili nyo. Kasi dati, bumili ako nito, eh, hindi siya dumating. So, sayang yung voucher ko kasi may voucher ako noon eh. Na kung naalala nyo sa may page ko, may nirereklamo ako na voucher na hindi dumating yung binili ko worth 5,000 pesos. Ganun nga yung nangyari, no? So, ito guys, dumating sa akin to at binili ko siya sa isa pang shop. So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saang shop ba guys legit makabili nito para siguradong ito yung dumating sa inyo. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video at bye-bye! The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop, ayos na sulit pa.